Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2 and ang guest po natin ngayon is a student from Davao University taking up BS Information Technology and running for Magna Cum Laude. Let's all welcome Miss Alisa Perales. Good day guys, I am Alisa Perales. I am 22 years old from Balanga, Bataan. So I am currently a graduating student from Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga, taking up BS IT or Information Technology. Okay, so konting info lang guys about Davao College or University. This is like para siyang UP lang naman ng Pampanga. So not everyone is talaga nakakapasok sa school na to. So anyway, Alisa, regarding with your pagiging honor student, kailan ba nagsimula to? Ano po, it all started when I was grade 2. Like, there was a very good teacher of mine na sinabi niya sa akin, matalino ka naman, pero tamad lang, parang ganun. Kasi syempre, bata pa lang ako so playful. So, minsan, tinatamaran yung pag-aaral, ganun po, puro laro lang. Ganun po. So, that time po, okay, ganun po. So, nag-aral po ako, nag-review, tapos ganun po. So, pumasok ako sa top. So that's how, naging determinado ako mag-top, ganun po. So, from then, up to now, consistent in honor po ako. So, at an early age, Alisa, what motivated you para mag-excel sa academics? Siguro kasi yung parents ko, hindi naman po ako pinupush na maging honor student. Parang, halos lahat kayo magkakapatid. Ako lang yung nasa top section, gano'n. Siguro dahil panganay, so tinaray lang, tapos nakapasok, gano'n po. Tapos one time, parang na-realize ko, nung sinabi yung teacher na yun, na parang na-realize ko, wala naman palang bobo sa gano'n. Parang, di ba, maraming bobo, parang gano'n, sabi nila. Pero para sa akin, walang bobo. Like, tamad lang talaga sila. So, kumuha ko ng time na mag-review, ganun. Pero hindi ko inalis sa sarili ko na, na mag-enjoy. So, yun, binalance ko yung time ko. Like, may time na maglalaro ako, may time na mag-review ako, mag-study. Tapos, na-realize ko na, kailangan ko mag-aral para sa future ko. Yung medyo tumanda-tanda na ako kasi I know na yung study, yung education, ayun yung magiging weapon natin sa future careers natin. Lalo na ngayon, breadwinner ako. So, habang ini-enjoy ko yung college life ko, iniisip ko pa rin yung goal ko na dapat honor award ako, gano'n, honor student ako para magamit ko in the future. Like, kapag mag-apply ka ng trabaho, parang ang gandang pakinggan na, honor student to, ganyan, kunin natin to, cum laude to, kunin natin to, parang makakapag-venue sa company. Kasi ayun naman yun eh. Well, totoo na may diskarte over sa matalino, pero plus points kapag may may Latin honors ka, parang ang sarap lang pakinggan. So parang instant kuha ka na agad. Parang ganun nga sa isip ko. Ganun. Yeah, so syempre, I definitely agree. So kumaga parang maganda yung impression. Po, gano'n po. Pagka meron kang gano'ng mga achievement sa school, paano mo na ha-handle yung mabigat na pressure na dinadala mo, di ba? Yes po, very stressful po talaga kapag ikaw yung panganay, tapos breadwinner ka pa po. So, akin po, balance lang po. Kasi, K-drama fan po ako. So, in between, may interval ako pag mag-study ako after nun, K-drama. So, parang ang lumalabas, mas marami pa rin yung me time kaysa dun sa study time. Pero, parang kino-cope up ko ng pag-aralan yung mga lessons ko, lalo na pagparating na yung exam. Ganon. Yun po. Tapos kapag may mga schoolworks na
kumukuha ng watch time sa akin. So, isinasantabi ko muna yung mga me time ko. Doon muna ako magpo-focus kasi alam ko na mas nakakatulong to. So, doon sa stressful environment, so yun lang, ginagawa ko pa rin kung ano yung gusto ko. Kumakain ako, ganun. Nanonood ako, kahit na madami ng pressure sa likod. Para kapag ginawa ko yung real life na dapat kong gawin, yung kung nasaan dapat ako, magiging masaya pa rin ako gawin yun. Kasi alam ko na after nun, magpapahinga ako, tapos gagawin ko ulit yung mga gusto ko sa buhay. Parang ayun yung naging motivation ko. Yeah. Pero, out of curiosity, Alisa, paano mo tinatapos yung buong linggo mo? So, as a student, so kasi tutulog ako, ganun. So, before ako matulog, kiki-drama muna ako, ganun. Manonood po muna ako, magpapasa-basa, mag-scroll-scroll. Tapos after nun, pagising ko ng umaga, gagawa ko ng mga gawain ko, pero may kasamang nood pa rin. Tapos after that, yung parang, evening to midnight, doon na po ako, aral, like, ganun po, aral, ganun po. Tapos in between nun, me time, ganun po. Para balance lang po yung life ko as personal and student, ganun po. Meron bang epekto yung mga tao na sinasamahan mo sa pag-aaral mo? Yes po. Like, yung kaibigan mo po, ganun, tsaka yung mga kaklase mo po. Sobrang malaki po yung impact nila. And thankfully, yung naging barkada ko is, naman po sila, mahilig naman po mag-aral, ganun. Like, hindi naman po yung bulakbol na gala dito, gala doon, ganun. So, so dun sa GC namin, sendan kami ng mga PowerPoints, reviewers, tapos minsan po sabay-sabay kami nag-review. So, mas maganda talaga kung you surround yourself na yung sa mga taong makakatulong sa'yo. Meron bang subject na talagang pinapahirapan ka? Yes po. Kasi IT student po ako, so it's all about programming, coding po. So nahirapan po ako din sa mga major subs kasi lalo na po nung first to second year kasi it's online. And that time po, galing po akong ABM strand. So, medyo hindi align yung course ko high school sa college life. Tapos, dahil nga po university yung pinasukan ko and DABSU, from Bataan pa po kasi ako, hindi po ako familiar din sa mga words nila, ganun po, sa environment. Tapos, hindi ko din po kilala yung mga kaklase ko po. So, nahirapan po kanina ako magtatanong dahil dito kasi hindi po ako familiar. So, thankfully po, meron ako naging ka-close na isa na nag-aral din sa Bataan. So, doon po kami nagbabatuhan ng conversation about din sa schoolworks namin. Pero po, if siguro na-survive ko po talaga yung coding lesson po namin. Kung hindi, wala pa ako dito ngayon. Ayun po. Balikan natin, Alisa, yung elementary and high school days. So, sa tingin mo, ano yung mga subject na dinaanan mo ng elementary at high school na essential pagdating mo ng college? Siguro po English and gusto ko math sana, kaya lang hindi nag-major yung course ko sa math. So, more in English po. So, kasi yung mga lessons sa computer, it's all about, English yung wordings nila eh. So, dapat maintindihan mo yung simple English para maintindihan mo din kung ano yung gustong parating ng mga meanings sa libro po. So, dapat marunong ka talaga mag-cope up ng English, marunong ka umintindi. Tapos, syempre, professional din yung mga teachers mo. So, normally, nag-English sila sa class. So, para makasabay ka, dapat marunong ka talaga mag-receive and mag-give ng English phrases po. Parang gano'n. Okay. So, naniniwala ka ba, Alisa, na pag ang tao magaling magsalita ng English, pwede ba siya maging basis ng intelligence? Or it's just, or kumbaga parang language lang for you? I believe no, it's just a language. So kasi
naging ano naman English kasi it's international language po. Parang it's a way na makapag-communicate yung mga tao from different cities, regions, or country. Ganun po. So, parang gumawa lang sila ng pumili sila ng isang language na makapag-communicate, na maintindihan ng lahat. So, either way na marunong ka or hindi po yun yung basehan ng katalinuhan. Kasi I believe it's all about the confidence. Kasi pwede ka naman, maging broke yung English mo, pero nasasabi mo yung, eat now, ganon, parang ganon po. Pero you don't have to do it like, you should eat now, parang ganon. Para maintindihan ng ibang bansa, parang may process lang. Tapos, sa plus points lang po siguro kapag, fluent ka in English when it comes to work na po. Kasi, syempre sa ibang bansa, hindi naman po sila mag-a-adjust sa'yo. Like, sobrang bilis po talaga nila magsalita. Pero ikaw, pwede mo naman bato yung English mo ng broke, ganun po. English Carabao. Maintindihan pa rin po nila kasi, syempre, ayun din yung natural language nila. Pero pero sa akin po, mas maganda kung marunong ka talaga mag-English. Tapos dire-diretso po talaga English mo para ma-amaze sila, wow, galing mo na mag-English, gano'n. So, yun po. Alright. So, well, I definitely agree with you, Alisa. Pero, balikan din naman din natin yung math. Okay? Alam natin na maraming kabataan, maraming kababayan natin ang takot sa math. What can you say about those mga situations? Sa math naman po, personally, hindi naman ako masyadong nahirapan sa math. Like, nagagets ko naman siya, so may ibang tao na naman talaga nahirapan sa math. So, siguro, try to understand it more. Like, you need to explore pa. Like, you need to watch in YouTube para mas maintindihan mo yung basic techniques about math, kung paano siya nag-work, kung ano yung mga mas madaling technique para mas maintindihan mo siya. May sa multiplication, instead na you try to do it like in a way na traditional, may mga available online kung paano mo siya magagawa ng mas mabilis. So, tas practice po kasi may mga problems talaga na mahirap i-analyze. Yung pag-aaral, Alisa, kailan mo ginagawa to? Let's say, magkakaroon ng parang finals exam or prelims or midterm within a week. Yep. So, mag-aaral ka lang ba niyan the whole week? Or bago na mag-finals? Or bago mag-exam? Pag naman po quizzes and yung mga short quizzes, ganon, impromptu lang, like, kinabukasan na lang or pwede mamaya na lang, ganon. Pero kapag when it comes to major exam po, yung like, long quizzes, ganon. Kasi beforehand naman may 1 week ka bago mag-exam, ganon po. So, siguro, first to 2 days, gumagawa po ako ng reviewer. At the same time, nire-review ko na siya. Tapos, para kapag the remaining days po, babasahin ko na lang. Ganun po, nayari ko na po lahat ng reviewer sa lahat ng lesson. Tapos, everyday, like 1 to 2 subjects, babasahin ko siya. Then, the next day, ito naman po subject na to. Tapos, yung pinakamahirap, ayun po yung ihuhuli ko. Ganun. Mas unahin ko po yung madadali kasi para lang siya i-stock ko na lang siya sa knowledge niya. Tapos balahala na kung maalala ko siya o hindi. Parang ganun yung ko. Pero dun sa mahirap na part, ayun talaga yung ginugugol ko yung oras ko po. From elementary to high school, to college, Alisa, was there a time na napilitan kang mangopya? Parang mapilitan mangopya po. Pero po, siguro mga pasimple, di ko alam yung sagot to. Ano yung sagot mong kanina? Tapos at the same time, sila din po, paano naman? Baka may sagot ka sa Siyempre, binibigay, share your blessings po. Pero not totally na kukunin ko yung
yung buong sagot ito sa lagay ko. Para ano lang, idea lang. Hindi naman yung pinakasagot. Kasi pag nagano kami, pag nagkakopyahan kami, like paraphrasing, gano'n po. Hindi po namin directly, ito yung sagot kong ganyan, ganyan. Siyempre, ano lang po, click lang kung ano yung sagot. Gano'n po. Pero, siguro need pa rin natin yun, kahit konti. Yung like major exam, hindi ka po talaga pwede mangopya nun. Like, on your own way. Or, yung mga, ano lang po, quizzes, gano'n. Yung magkakatabi po, yung pwede magkopyahan. Pero kapag yung magkakalayo, gano'n, hindi na po ako nakakapag ano doon kasi natatakot din po akong mahuli. Kaya yun. Kaya iniiwasan ko talaga mangopya sa major exam. Gano'n po. Pero to, Alisa, napansin ko lang, bakit madalas lahat ng honor student mga babae? Siguro po, compare sa mga lalaki, mas persistent po yung babae and mas masipag mag-aral. Kaya, mas naging honest. Kasi pag lalaki, sige, okay na yan. Kaya natin yan. Stock knowledge. Hanggang sa na-stock talaga yung knowledge na. Pero kasi, pag babae, parang medyo sila, kinakabahan talaga sila. What if di ako makapasa? Ganyan. Parang mas madami pressure nila. Mas inaalala nila yung magiging outcome kapag hindi sila nag-review or hindi sila nag-study. So, mas marami talagang babae kasi mas more on ginagawa talaga nila kung ano dapat gawin compare sa lalaki. Pero sa lalaki, mas naniniwala ko na mas matalino yung lalaki po. Kasi kahit na hindi sila mag-review, nakakapasa pa rin sila. Parang pag ako hindi ako nag-review, bagsak na agad ako. Parang ganun yung nasa isip ko. Ganun po. When it comes to reviewing, Alisa, ano yung best time for you na mag-review? Gabi. Like 10 p.m. to 4 a.m. Tapos, the morning, basa-basa na lang po. Ganun. So, mas nag-focus po ako kapag gabi. Paano pag inanto ka na? So pinupush mo pa rin yung sarili mo? Ay, hindi naman po, power nap, ganun po. So, pag galing ka school, tapos normally makakauwi ka 6 p.m. na po. So, 6 to 10 p.m., gagawin mo lang yung dapat mong gawin, then tulog ka konti, then gigising ka, mag-alarm ka ng 10 p.m., tapos doon ka na po mag-start. Tapos, interval po, nagpa-power na po ako like 15 minutes, ganun po, tapos study na agad hanggang sa 4 a.m. sagad na po yun. Like 2 hours yung sleep ko before ako papasok, ganun po. Mas po siya, mas natatandaan ko yung lesson kapag ganun from night to 2 a.m. po. Kasi nag-try po ako, sabi ng ko nun, yung nagsabi sa akin, dapat nag-aaral ka ng morning pagkagising mo para fresh pa yung mind mo. Tapos tinaray ko yun, parang nag-ahol ako sa oras. So, nung time na nag-exam ako, like, hindi enough yung naging outcome niya kasi may mga di ako nabasa, ganun po. Parang mas mahaba pa rin yung time mo kapag nag-start ka ng gabi. This is really getting exciting, Alisa. Ano yung pwede mong may masabi sa mga estudyante na medyo may konting laziness pag-aaral? Okay lang na maging tamad. Ako din eh. Siguro balance yung time. Balance mo yung time mo na dapat may happy moments ka, pero dapat as a student, gawin mo din yung obligation mo. So, you need to also trust yourself na kaya mo naman. Basta gawin mo kung ano dapat. Tapos, dapat hanapin mo yung learning techniques mo. So, it could be a visual or through listening. So, sa akin po, through writing yung naging techniques ko para mag-excel. So, hanapin mo yun. Tapos, hanapin mo lang yung best time na free ka. Tapos, free from distractions. Kung saan yung place na, you know na hindi ka madidistract. So, doon mo gawin yung study time mo. Tapos, ilayo mo yung mga phones mo para hindi ka masyadong tamarin, gano'n. Tapos yun po, try to understand the lesson po para in the morning or you have those exam, makapag-excel ka. Was there a situation, Alisa, na
naghabol ka sa isang subject? Oh, opo, yes po. Ano po, dun din po sa coding. Sa programming subject po. Siyempre, alos lahat kami noon, hirap na hirap. Hindi lang po ako noon. Yung mga kabarkada ko din po dun sa circle of friends po namin sa mga klase ko. Nahirapan din po sa subject yan. So, ano po talaga, total review kami. Review. Hanggang sa mag-gets po namin yung codes. Tapos po yan, kahit na nag-gets po namin, medyo hindi po naging maganda yung outcome kasi depende pa rin po sa prof yung magiging result. Pero po, sa awa ng Diyos, nakapasa naman po. Naging enough naman na po yung result. Kasi alam ko sarili ko na kulang din yung yung mga naging way ko para maintindihan yung lesson na yun. Naniniwala ka ba, Alisa, na sometimes may epekto rin yung mga teachers or instructor natin sa pag-aaral? Yes po. Naniniwala po ako. Lalo po kung yung teacher magaling po siya mag-lesson. Kahit po sobrang boring ng lesson niya kapag magaling yung teacher, na-absorb mo talaga yung lessons niya, mas naintindihan mo siya. Pero if yung teacher is medyo tamad, tapos parang ang boring magturo kahit na sobrang dali lang, parang ang hirap i-absorb ng lesson niya. So mas maganda po kung matatapat ka sa prof na yung may eagerness para makatulong na maintindihan talaga ng mga student yung nilalason niya. Ganun po. Syempre, ngayong college, you really have to maintain your grades. Yes. Kahit yung simpleng quiz or long quiz, finals exam, kailangan laging perfect? Hindi naman po. May times na 50-50, ganon. Pero dapat sa short quizzes po. Kasi normally kapag short quizzes lang, parang surprise quiz. So, natataranta na po kami lahat. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Pero bumabawi na lang kami sa major exam para mapunan namin yung mga mali namin ng mga unang quizzes. So, hindi po talaga siya consistent na dapat perfect ka. Kasi, step by step. Siyempre, noong una, hindi mo pa alam yung lesson. So, kapag nag-quiz ka, may mga mali. Pero, at the same time, kapag nagpapa-exam ulit sila, mas naiintindihan mo na kung ano yun. So, mas na-perfect mo siya. Parang ganun po. Meron bang times na nasabi mo sa sarili mo na, teka, tinatamad ako mag-aral, parang ayaw ko mag-aral. Pero, alam mo sa sarili mo na kailangan mo mag-aral. So, how do you motivate yourself na i-overcome yung katamaran and just, mag-aral kasi kailangan ko to? Siguro kapag tinatamad ako, tutog na nga lang ako. Tapos, pagpipikit yung mata ko, baka bumagsak ako. So, didilat ako. So, yun, mag-aaral pa rin ako. Kasi alam ko na, in the end, parang, yung education pa rin yung magiging foundation ko para makapag-excel ako in the future, para makuha ko yung mga gusto ko. So, sacrifice lang yung time na dapat me time. So, ginagawa ko na lang siyang, nag-aaral na lang ako para mas nagiging, malawak din yung learnings ko and makapag-explore din po ako ng bago. So, talagang tiyaga lang po na matatapos din to, tas magagawa ko din lahat ng gusto ko. Parang ganun po. Is information technology or IT, ito ba talaga yung pangarap mo na gustong kuhanin? Nung bata po ako, gusto ko po talaga doktor. Heart pa nga heart doctor, ganun po. Tapos, parang nasisip ko, kamahal naman. Kasi, syempre 5 kami magkakapatid, tapos ako yung panganay. So, naisip ko, dapat medyo mura naman yung course na kinuha ko. So nung nag-ABM ako, parang lipat-lipat din eh. So, naisip ko, accountancy naman. So, parang lang din ako, na parang nakukuha ko dun sa mga
suggestion ng tita ko. So, nung una, doktor. Tapos, sige, mag-accounting ka, ganyan. Tapos, tinaray ko, ADM. Tapos, sabi ulit ng tita ko, mag-IT ka na lang kasi, in demand. That's how I get the IT kasi parang nasisip ko, Nasisip ko kapag na-accountancy ako, may times na baka hindi na need kasi may mga computer na, like AI. Kapag in-input mo, makuha mo na yung result. So, sige, try natin IT, ganun. Kasi, hindi naman talaga naka-fix yung goal ko na dapat doctor na ako paglaki. O kaya, accounting na ako paglaki. So, tinaray ko yung IT. So, yun po. Hindi na po ako nakalis sa IT. Okay, so Alisa, in your opinion, do you think ang artificial intelligence is magiging problema natin in the future? Yes po, I believe so. Kasi, ngayon po, marami na pong mga AI and robots na nire-replace nila yung work ng isang employee. So, darating yung panahon na imbis na mag-hire ka ng personnel, bakit hindi na lang yung robot yung hire ko? Mas konti yung yung lalabas kong pera compare sa tao yung i-hire ko, tapos pwede naman gawin ng AI yung pwede niyang gawin. So, yun na lang po yung ko. Pero mas siguro kung may AI na present, pero mas dadami yung mga work from IT fields and computing or science na work. Pero mas maalis yung mga traditional work. Pero mas madadagdagan yung mga technology. So, yung mga student ngayon na magka-college or mas pipiliin na lang kunin yung mga courses na related sa computer. So, syempre, eventually, mag-boom, super boom yung artificial intelligence. And sino magagawa na? Yes. Kundi kayo, di ba? Tao din po. So, much, imbis na kumuha sila ng mga secretarial na courses, para mas sila sa computer. Kasi sila gagawa ng mga robots or AI. So, doon sila magpo-focus na course. Pero sa mga students ngayon, Alisa, elementary, high school, college, is it advisable for them na gumamit ng AI? 50-50. Like, kasi AI, kasi nanyan yan para to help us na mapadali yung works natin, ganun po. So, at the same time, mas maganda pa rin na you work on yourself, but with the help of AI. So, pero, it has a negative naman po kasi syempre, bad din na iasa mo lahat sa AI. So, kumbaga, hindi ka nakapag-absorb ng learnings or knowledge dun sa ginagawa mo. So, kumbaga, kunwari ba sa ChatGPT, ganun. Kasi AI din po siya, di ba? So, kapag yung teacher nag-ask ng assignments, so, much better if you don't have any idea. You can search sa ChatGPT or dun sa internet. Pero at the same time, you need to paraphrase it in your own words, in your own learnings na mas naiintindihan mo. Baka naman kasi inasa mo sa ChatGPT, tas yung ChatGPT na lang yung sumagot sa teacher. Parang gano'n. Pero I noticed sometimes yung ChatGPT is not really 100% reliable. Yes po. Kaya minsan po mali po yung binibigay niya or hindi siya aligned dun sa gusto mo talagang kunin na sagot. So, mas maganda pa rin na mag-browse ka sa other sites na mas eligible na sa ganun topic. Pero on your case, Alisa, ano pa yung mga ibang reference na ginagamit mo aside from computers, internet? Siguro po yung mga modules na galing sa prof po or sa library minsan po, lalo na pag thesis. So, yung iba po kasi hindi pa rin po available sa internet. So, you need to go to the library po. Pero most of the time, lahat naman po nasa internet na. So, nung nag-aaral na po ako, lalo na college, like, tutok talaga nasa computer na po yung mga resources ko. Ang library ba, tinatao pa rin mo ng mga estudyante? Hindi na po. So, minsan na lang, palamig lang.
Pero hindi po talaga yung kukuha ka ng libro tapos aralin mo kasi nandun yung assignment mo. Ano lang po, like, pagpunta ka ng library, may dalan silang laptop, doon na po sila mag-search, gano'n. Ayun po. What about naman sa nutrition, Alisa? May mga pagkain ba na sa tingin mo nakakatulong sa brain development? Ano po, siguro, iwasan mo lang yung mga unhealthy foods, ganun po. Pero ako, kumakain pa rin po ako. Pero sa akin po, kapag nagle-lesson, ay pag nag-study po ako, kumakain po ako ng mga pika-pika or nuts para makatulong na maano yung utak ko habang nag-review. So, kumakain po ako habang nag-review. Pero not yung heavy meal, like yung pika-pika lang. Small bites lang po. Tapos habang mumaya, nag-iisip ka din. Parang ganun po. Okay. Yeah. That's also advice ng nanay ko dati is peanuts mali. Pero, hindi ko alam bakit. Hindi pa rin ako naging honor student. Siguro kulang lang din po sa aral. Ganun. Pero what about yung mga Alisa? Minsan may mga naririnig ako nababasa na parang napagalitan ng teacher, binagsak, or hindi binigay yung tamang grades. Have you encountered this kind of situations before? Or ngayon? Sa akin po, hindi pa po. Pero siguro lang po, medyo hindi ko nagustuhan yung binigay na grade sa akin. Pero at the same time, hindi naman siya ganun bagsak, hindi naman siya umabot ng dos. Pero feeling ko, dapat mas mataas siya compared dun sa grades na binigay niya. Kasi, ang ginawa ko naman po lahat ng mga schoolworks, tapos parang perfect naman po kapag pinapasa ko. Like, hindi naman perfect, like, tama naman. Pero, nung lumabas na yung results, parang medyo mababa yung bigay niya. Pero, I believe na sa teacher pa din, sa prof mo. Depende sa prof mo kung ganun talaga siya magbigay, kung mataas yung expectation niya talaga. So, wala talagang magagawa doon. Pero kung babagsak niya ako, doon po magkaka-problem po siguro. Like, talagang i-erase ko po yung situation na yun. Bakit ako binagsak? Ginawa ko naman po lahat. Halos lahat naman po tama. So, parang magkakaroon po kami ng usap po. Feeling ko ganun po yung gagawin ko kapag nangyari sa akin yun. Binigyan ka ng grade. Nasa tingin mo, hindi mo deserve. Pero ba't hindi mo dinispute sa prof mo na, teka sir, hindi ko to deserve I deserve more than this. Kasi nung time po yun, hindi naman po ako lang. Like, whole class po, ganun yung feeling nila. Tapos, lang po, nagtanong-tanong lang po kami sa higher grades po nun kung ganun talaga yung binibigay niya. Sabi niya ganun talaga. So, parang wala na po kami nagawa nun. And sa akin po na situation, hindi naman po siya totally bagsak. Di naman din po siya yung lumagpas doon sa inahabol kong grades. So, hinayaan ko na lang din po. Well, Alisa, last question na lang. Ano yung pwedeng may advice doon sa mga, unang-una, sa mga taong medyo tamad mag-aral. And then, number 2, yung katulad mo na magiging breadwinner ka rin eventually. And then, number 3, yung feeling nila wala na silang pag-asa makapag-aral. Kasi ang daming libreng school ngayon, di ba? Apa. So, what can you advise doon sa tatlong klase ng ng kabataan na yun? For my own experience po, yung learning naman po, it's all about the process and determination. It's how you discipline and strategize yourself when it comes to your academic journey. So, dun sa mga tamad mag-aral, like, konting push lang. Like, you need to trust yourself na magagawa mo yung akala mong hindi. So, hanapin mo kung ano yung pwede mong gawin para ma-absorb mo lahat ng lessons, ganun po. So yun, kahit na ikaw, bilang breadwinner, you need to also trust yourself na kaya mo to, na hindi naman sa wala kang magagawa kasi breadwinner ka, kailangan may push po. Pero para din sa'yo yun, kaya dapat maging determinado ka na mag-excel para sa future mo. Tapos, yung mga times naman na student na kala nila hindi sila makapag-aral, pero feeling ko
tamad lang din talaga sila na i-push yung sarili nila na mag-aral kasi madami naman talagang libre. So ayun po, kailangan mo talagang i-push sarili mo. Mag-aaral ako para bukas magsasaya ako. Parang ganun yung aral muna bago saya. Ganon. Tapos when it comes to study habits naman po kasi, madali naman pag-aralan yan eh. May process siya, like hanapin mo muna, siguro try mo muna visual. Kung hindi mo na-absorb yung learnings through visual, try mo makinig sa YouTube. Kung hindi naman, try mo magsulat. Sa akin kasi, ang naging best way ko para matuto is mag-take notes ako. Tapos once na nakapagsulat na ako, kahit hindi ko na siya basahin, kapag nag-exam na, parang ma-familiarize ko na yung sarili ko. Tapos masasagutan ko na siya ng tama. Tapos avoid yourself sa distraction din, lalo na sa mga tao, ganun po. And umiwas ka sa mga barkada na medyo BI, yung bad influence. Kasi hindi na sila kailangan. Siguro, kung sa happy moments, okay lang. Pero kapag kapag usapang aral na, ilayo mo muna yung sarili mo, parang magseryoso ka muna. Pwede ka naman tumanggi, wag mo na, bukas na lang, ganun. Mag-review muna ako. Tapos, dapat happy ka din sa ginagawa mo. Like, kunwari, mag-aaral ka ngayon, para bukas, sige, me time, ganun po. Para balance lang, para hindi ka agad ma-burn out. Kasi mahirap din kapag ma-burn out ka agad. Parang susukuan mo na lang din. Tapos mahirapan ka na tumayo sa sarili mo. Ganun po. Okay, so by the way, Elisa from Pinoy Mavericks, advance congratulations sa iyong graduation. And let's give it up, Elisa Perales. Thank you, Papa.